Hello everyone, good morning everyone. Actually mag-11 na everyone. Katatapos lang ni Ate Red maligo, mag-straight ng buhok, magpagwapa, no? Mag-chit-chatok muna tayo habang maaga-aga pa dahil mamaya busy na ako, no? At gusto ko lang talagang sabihin ito, everyone, dahil tayo ay nagpa-follow lang dito sa Norman Mangusin and Makagago and everyone food genius story saga nitong si Norman Mangusin aka FLM Francis Leo Marcos na piki kulaong gusgusin. Isa lang din tayo nakasubaybay sa story nito kung kailan mahuhuyo si Mangusin, but that's not the easy dahil may ano yan, may due process ang pagdidemanda ng mga ganyan. So, intayin na lang natin at magtiwala tayo kay Makagago or kay dong Mark Jason Makalowel, hindi ko lang mabigas. Basta, i-follow nyo yan si Makagago. And then si Food Genius, i-follow nyo yan. Yan ang mga matinding kalaban ni Norman Mangusin. Yan sila Yulin Marcos, yan sila si sino pa yun, sila si The King. Yan, ipalo natin yan. Ako, bakit naging interesado ako sa story nito, everyone? Dahil besides na OFW ako, no, gusto ko lang talagang i-explain din para din malaman ng iba kung bakit ako nangialam dito at nakisawsaw dito. Gusto ko lang talaga ipaalam din sa inyo na isa po akong OFW. Hindi ako as a wife of a Japanese, no? Kaming mga konti lang sa amin dito ang may time lagi sa social media. Ako naman talaga, busy din naman talaga ako lagi. But pagdating sa mga ganitong issue, everyone, parang talagang interesado ako, no? No? Mas mabuti pa na mag-interest tayo sa story ng mga ganitong story na mayroong mapagpulutan ng aral at information din sa iba nating mga kababayan. Kaysa pakialaman natin ang buhay ng mga kaibigan natin dito sa Japan. Hayaan ninyo sila sa mga diskarte sa buhay nila as long hindi sila ng loko, ng scam at hindi ka involved. Yan lang ako talaga, no? So, itong story na to, naka-follow ako everyone dahil gusto ko din na ma-inform yung mga iba kong kababayan dito sa Japan dahil kaming mga nasa abroad, almost dito na nasa abroad ng mga kababayan ninyo nagtatrabaho, lalo na dito sa Japan. Marami dito ako mga kababayan na trabaho sa umaga, trabaho sa gabi. Wala na silang knowledge about sa pangyayari sa Pilipinas, wala na silang knowledge about sa pangyayari sa mga ganitong mga bagay. Ang sa kanila lang na pag may lumalapit sa amin dito, manghingi ng tulong kasi mayroon naman kami abot kami. At mayroong, alam yung less kami mag-isip ng mga anik-anik at mga kung ano-ano na niloloko ba o hindi. Kaya nga marami si Norman Mangusin naloloko ng mga OFW o nasa ibang bansa. Dahil kami, nasa OFW, wala na kaming time mag-isip kung sino ka, kung ano ka. Humingi ka lang ng tulong sa amin. Ang gusto lang din namin na may pera. Maraming mga nasa abroad na may pera. Ang gusto lang din namin na makatulong. Mahina kami sa mahina. Ang mga Pilipino mahina pagdating sa awa-awa. No? Dahil ang Pilipino ay manggiawain. Alam nyo yan? Kaya marami si Norman Mangusin naluloko. Maraming mga Pilipino talaga na kumakagat sa kanyang humanitarian. Alam nyo yan. Nakakalat yan sa social media ang story na to at pwede nyo yang i-search kung ano ang mga sinasabi ko. Dahil ang mga sinasabi ko lang, pawang lang din ito na lumalabas na mga nakakalat ngayon sa social media. No? At hindi ito talagang binabalita lang ng mga pipitsugin ng mga vlogger or na news nga to at nakulong nga yan si Norman Mangusin noon, no? At isa pa everyone, ako lang everyone, about ni Food Genius, about ni Makagago, na maraming nagsasabi na yan si Attorney Sabi, connected yan nila ni Para sa akin, kung alaman, hindi pa din naman galing sa bunganga ni Makagago na, ito si Attorney Sabi ay si Susan Yancy at abogada ko. Hindi yan ganyan, kalulibil ang utak ni Makagago na magtiwala siya dito ni Susan Yancy. If ever man na alam ni Makagago at ni Food Genius na ito ay si Susan Yancy, ito si Attorney Sabi, I don't think na nagbibigay sila ng 100% na tiwala at trust na ma-involve dito sa pinaglaban nila. Dahil ito, ang alam lang natin na ito ay si Attorney Sabi ay nagbibigay ng mga information at mga kunwari advice laban dito kay Norman Mangusin. Kaya sino ba naman ang isa lang ang kaaway natin, 'di ba?
Alangan naman, 'di ba? But it not means na nagbigay, I don't think so na nagbigay to si Food Genius at si Makagago ng malaking tiwala dito kay Susan Yance. 'Di ba? Oo, hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Pero para sa akin everyone, in my own lang talaga everyone, itong kortina ko. In my own lang everyone talaga na kung alam ko na ito si Susan Yance, si Attorney Sabi ay si Susan Yance at may record na to si Susan Yance na nangluloko ng scam, I don't think nabigyan ko to ng tiwala. Kahit gaano ka pa kabait sa akin at kahit gaano ka pa kagaling magsalita sa akin, I don't want to give a trust in this kind of person. Lalo na sa mga taong mangluloko ng dahil lang sa pera. Iba, lahat tayo. Pwede naman tayo manloko. Ako din, paminsan-minsan talagang luka-luka din tayo minsan. As a wife talaga, na talagang paminsan-minsan overprice natin yung mga ano natin. 'Di ba? Ang ginawa ko yan doon sa dati kong ex, no. Aminin ko yan, but it's not mean talaga na mangluloko ka sa ibang tao nang dahil lang sa pera. 'Di ba? Talagang inamin ko talaga. Nalalaman na tuloy ng ex ko ngayon na talagang inoverpricean ko yung mga gulay sa supermarket. No? 'Di ba? Oh. Sa totoo lang. Pero iba yung mangluloko ka sa mga tao para lang makakuha ka ng pera. That's a different. Walang tao na hindi nagsisinungaling. Lahat tayo sinungaling. 'Di ba? Ang pinakamasama yung maggagawa na ka ng kasinungalingan doon sa ibang tao para ka lang makakuha ng pera. At iba ang story nito ni Susan Yance. No remorse. Talaga. Nangutang pa yung mga biktima niya para mabigyan siya ng daan-daang libong piso para sa annulment na gustong mangyari ng mga kliyente niya. Ha? Iba yan. Ibang story yan. Iba yan. Kaya, para sa akin, I don't think na pagkatiwalaan ito nila ni Makagago at ni Food Genius itong si Attorney Sabi, kung ito man ay si Attorney Sabi, kahit man sinong vlogger dyan, para sa akin, no. Dahil, hindi natin alam, bukas makalawa, bumaliktad yan. Yun lang talaga ang masasabi ko. Kung sa bagay, ito namang si Norman Mangusin, wala naman talaga tong pangbayad na malaki para kay hindi nga to nakabayad kay Ian. 'Di ba? Kaya kayong mga OFW, kayong nga nakapalo dyan kay Norman Mangusin, huwag nyo na yung palipad-paliparan. Parang binibigyan nyo lang yan ng power. Ha? Para magyabang at api-apihin tayong mga sa tingin niyang mga pulubi, sa paningin niya na siya ang pulubi. No? Mayroon bang mayaman na all of the time nandyan nanghihingi ng palipad-palipad? 'Di ba? Kaya everyone, sa totoo lang everyone, it's Friday today everyone. Huwag basta-basta magtitiwala. Lahat tayo nagsisinungaling. But ito lang masasabi ko everyone. Trust is the most important sa tao. Dahil kung ang tao ay mawala ng tiwala sa iyo, you're just like a garbage. Remember that. Remember that. No? Dahil ang tiwala talaga, importante yan. Kaya kung ako sabihin nyo na ako dyan kay Attorney Sabi, wala akong tiwala dyan. Kung if ever man, talagang no. Talaga. Ang taong nanuloko pagdating sa pera sa kapwa niya, hindi mo yan pagkatiwalaan. Ang weakness niyan ay pera. Hindi bang pagkatiwala ng taong ganyang klaseng tao. Walay baruganan. No? And thank you everyone. No? Maglinis na si Ate Red. Magluto na si Ate Red.